Praise the Lord and happy Lord's Day po sa bawat isa. No, isang pagpalang araw na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na once again tayo ay mag-gather together at spend natin itong araw na ito para ipahinga natin yung ating kaluluwa sa Panginoon. This is His special day. And speaking of special day, Sabbath, andito na po tayo ngayon sa ating series sa Sabbath. I don't know if this is the fifth na lecture natin sa Sabbath or the sixth, I don't know, pero probably fifth, no? At ngayon po, titingnan po natin ngayon ang doktrina ng Sabbath, no? Ang katuruan ng Sabbath ng Diyos mula sa exile nung sila ay pinatapon doon sa Babylon, no? Pag-usapan natin bakit sila itinatapon sa Babylon hanggang sa kanilang pagbalik, no? Na naka-return na sila doon sa Kanaan. Pinabalik sila ng Panginoon, no, sa kanyang biyaya. At anong nangyari sa Sabbath doon? Patuloy bang kinikip pa din nila yung Sabbath or patuloy pa din nilang binibreak ang Sabbath? Kasi after this, doon na tayo sa New Testament, sa New Covenant. Ano na yung katuruan ng Sabbath sa Panginoon? So first, mga kapatid, no, just to remind, no, God warns Israel to bring them to exile for 70 years, no? Winarningan na sila ng Panginoon na meron ng babala ang Panginoon na kung patuloy nyong i-disobey ang kautusan, kung i-continue inyo ang iyong sarili na mamuhay kayo na hindi nyo sinusunod ang Sabat, at ang pagsamba ninyo ng mga Diyos-Diyosan, sila talaga ay dadalhin doon sa Babylon, no? Gagamitin ng Panginoon yung taga-ibang nation na sakupin ng Israel at dadalhin yung mga Israelita papunta sa foreign land at di na sila makapag-worship sa Panginoon doon, no? Kasi wala ng temple. Now, malinaw dito mga kapatid, no, sa aklat ng Jeremias, no, sa Jeremiah 25:11-12, no, ito yung babala ng Panginoon at siyang gagawin niya, no? Ang buong lupain ito, yung lupain, yun yung promised land, okay? Yung buong lupain ito ay magiging guho at katatakutan at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. For 70 years daw, yung Israel dadalhin doon sa Babylon, no? Israel's Sabbath breaking and idolatry resulted to their exile for 70 years, mga kapatid. Yung buhay ni Daniel, di ba? Nagbabasa kayo, or si Brother Joe, nagtuturo dito ng Book of Daniel, di ba? Yung Book of Daniel, story po yun sa buhay ng Israelita doon sa Babylonia. Na 70 years sila doon na captive doon sa Babylon, no? At sinabi dito sa Leviticus 25 verse 4, siguro napatanong kayo, Brother Jezreel, anong significance ng 70 years? Bakit 70 years sila maging captive doon sa Babylon? Bakit magstay sila doon ng 70 years na pinahirapan, inaalila sila doon sa Babylon? But 70 years, no? Sabi sa Leviticus 25 verse 4, 6 na taong hahasikin mo ang iyong bukid at 6 na taong pupungasan mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang kanyang bunga. So meron sila, aside sa Sabbath day, di ba? 1 week, no? 6 days ka magtatrabaho, sa ikapito, magpahinga, service to the Lord. Ang kanila din pong mga ubasan, ang kanila din pong land, meron din po yung tinatawag na Sabbath, no? Which they call the Sabbath year. So, sa 6 na taon, kasama dun sa Sabbath na pinapangilin nila, 6 years, magtatanim sila, kukuha sila ng mga bunga, gagamitin po nila yung kanilang mga crops para mabuhay ang Israel for 6 years, no? Pero sinabi ng Panginoon, subalit ang ikapitong taon, yung 7th year, ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. So meaning to say, yung land, meron din siyang Sabat na dinisenyo ang Diyos sa land, hindi lang yung tao, no?
Isang sabat sa Panginoon. So during that 7th year, pagpasok ng ikapitong taon mga kapatid, huwag mong hahasikin ang iyong bukid ni pupungasan ang iyong ubasan. So bawal nilang i-touch yung kanilang mga garden, yung mga fruits na tinanim nila. Hindi nila gagalawin yon kasi pinapahinga nila yung lupa. Okay? So dapat i-keep po yun ng Israel, no? Kasi part yun ng regulation sa Sabbath year ng Israel. Now, sa Leviticus 26:34-35, sinabi dito, kaya't tatamasahin ng lupain ang kanyang mga sabat hanggang ito'y nananatiling wasak habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kaaway. So ganito daw po mangyari. Pag hindi daw ito kinip ng Israel, itong Sabbath year, ang mangyayari, para makapagpahinga ang lupa, tatanggalin ko kayo dyan sa land na yan. Dadalhin kayo sa Babylon, papahingahin ko yung lupang yan. Ganun yung gagawin ng Panginoon. So pag nangyari daw na dinisobey ng mga Israelita itong Sabbath year, sabi niya, habang nananatiling wasak o desolated ang land, dyan sa promised land, dyan sa Canaan, no? Habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kaaway, so habang kayo'y naka-exile doon, di ba? Sinabi niya, ang lupain ay magtatamasa ng kapahingahan at magagalak sa kanyang mga sabat, no? So magpahinga ang lupa, magpataba siya ng kanyang mga soil and ma-fertile siya on its own. Ito ay magpapahinga sa lahat ng mga araw ng pagkasira na hindi nito ipinagpahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y naninirahan doon. So, itong land, hindi nyo pinapahinga. Papahingahin ko ito, pupunta kayo doon sa exile. Kukunin kayo ng Babylon at kayo'y magdusa doon sa mga paghihirap ng hari ng Babylonia. So, it is a punishment. And since, mga kapatid, according sa 2 Chronicles, itong 2 Chronicles 36:20-21, detalye ito o history ito ng Israel sa kanilang pagkasakop, no? Sabi dito, ang na-fulfill talaga ito mga kapatid, no? Nung sinabi ng Panginoon, pag hindi nyo sinunod, magstay kayo talaga doon sa foreign land. Maging dayuhan kayo doon, hindi kayo makakabalik sa inyong land hanggang matapos yung pagdisiplina ng Diyos. So ngayon, kanyang dinalang bihag sa Babylonia ang mga nakatakas sa tabak at sila'y naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa pagkatatag ng kaharian ng Persya upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat nito sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak. Ito ay nangilin ng sabak upang ganapin ang 70 taon. So in other words, mga kapatid, almost 500 years sa buhay ng Israel, hindi nila ino-honor itong 7th year, itong Sabbath year, mga kapatid. So kumbaga, pagkatapos ng 6 years sila magtatrabaho Pag ikapito na, papahingahin na yung lupa. Hindi nila ginawa yung practice na yun. They keep on disobeying God. Hinahasik pa din nila yung kanilang mga pananim, kinukuha pa din nila yung mga bunga, hindi nakapagpahinga yung lupa, no? So not only ang ginawa ng mga Israelites, Sabbath breaker siya sa weekly Sabbath, pati din sa yearly, sa 7 years na hindi din nila sinusunod ang Diyos noon, no? So kaya doon sa Babylonia, nagstay po sila doon sa Babylonia for 70 years sila nagstay, no? Kasi 70 times, no? Hindi nila 10 times yata nila na hindi nasunod itong mga Sabbath year na po na ito, mga kapatid. So ang punto dito, bukod sa katotohanang nilabag, bukod sa katotohanang nilabag ng mga Israelita ang Sabat,
hindi rin nila sinusunod ang utos ng Diyos na bigyan ng pahinga ang lupang pangako. Dahil dito, palalayasin sila ng Diyos mula sa lupain upang ito'y makapagpahinga nang wala sila. So now you understand why they were captive in Babylon, bakit sila dinala yung mga Israelita doon sa Babylon ng 70 years, kasi part yon ng kanilang disobedience sa Diyos. So as God is the Father of the covenant and they are His children, as His children disobeyed Him, so He has granted discipline to them, no? So, ano bang significance dito, mga kapatid? Ang significance po dito is that yung promised land, no? Yung land na yon belongs to God, no? Belongs to Him, and He designed that land to rest 1 year out of 7 years. Yahweh was the owner and the landlord, no? Siya yung landlord at ang owner po ng land, no, ng kanilang lupain, mga kapatid. Kaya tinawag yun na promised land. Pinalayas niya doon yung mga Canaanites, yung mga Amorites, yung mga Hittites, because that land is dinisign niya na pagmamay-ari ng Diyos at siya yung may prerogative kung sino ang maninirahan doon sa land na yon. At dahil siya ang Lord of the land, meron siyang certain regulation na ang mga dwellers doon sa land kailangan mag-comply, no? Kasi that land does not belong to you, no? Kagaya natin, kung uupa din tayo ng lupa, no? Ang may-ari din ng lupa, meron din siyang mga certain regulations na kailangan din natin i-comply, no? Kasi siya ang may right doon na mag-regulate kasi siya yung landlord. In the same way, ganun po yung sa Kanaan, no? At malinaw niyang sinabi sa 25:23, no? Ang lupain ay hindi maipagbibili magpakailanman. Kaya nga hindi, bawal sila magbenta ng land ang mga Israelites They are not allowed to sell their land. So naintindihan nyo ngayon yung si Naboth the Jezreelite. Kaya niya hindi binibenta yung land niya kay Ahab kasi yung land na yon para sa mga Israelita, this does not belong to us. This belongs to the Lord. Kaya sabi niya, the land is mine, no? Sapagkat akin ang lupain, no? Sa kanya siya ang nagmamay-ari ng lupain na yon, no? So the Israelites, ano bang gagawin nila dito sa 7th year? So 6 years, gagamitin nila yung land, hahasakin nila at saka kukuha sila ng mga bunga ng mga pananim doon, gagamitin nila para sa kanilang survival, para mabuhay sila. Pero yung ikapito, no, hindi nila gagalawin yung mga lupain na yon at saka yung mga pananim doon, no? So, ano bang point doon? The Israelites were designed to trust God for provision during the Sabbath year. Na sa Sabbath year, magtitiwala lang talaga sila sa Diyos na sapat na magbigay ng kanilang pangangailangan, no? Hindi sila magtatrabaho sa kanilang vineyard at kukuha ng mga bunga, sila'y aasa sa biyaya ng Diyos. Ngayon, sasabihin ng mga Israelita na, so paano kami mabubuhay kung sa 7th year hindi namin gagalawin yung mga pananim namin, no? Paano kami mabubuhay, di ba? Sabi dito sa Leviticus 25, mga kapatid, ang lupain ay magbubunga at kakain kayo hanggang sa mabusog at manirahan kayong tiwasay doon. At kapag sinabi ninyo, anong aming kakainin sa ikapitong taon kung hindi kami maghahasik ni magtitipon ng aming mga bunga? Pero anong sabi ng Panginoon? Aking iuutos ang aking pagpapala sa inyo sa ika-6 na taon. At magkakaroon ng bunga para sa 3 taon. So yung ika-6th year, mga kapatid, i-abound ni Lord yung kanyang blessing dyan na ang ani sa ika-6 na taon,
equivalent pa sa 3 taon ng ani na makukuha nila, na kaya nilang ipunin yung ani na yon para pag-sustain sa kanila sa ika-7 taon na wala silang gagawin. Hindi po ba natin napansin ng pag-aaral natin kahit sa Exodus 16 eh? Nagpaulan ng mana ang Diyos, binigyan sila abundantly nung ika-6th day. Para sa 7th day, they will not see a need na magtrabaho sila sa ika-7th day because their God is sufficient to provide them everything that they need. No? And I think, yung Diyos na yon, mga kapatid, is the same God ngayon, no? Na wag nating iisipin, mga kapatid, na there's a loss pag tayo'y sumamba. May negosyo pa sana ako. Mas malaki sana yung kita kung hindi lang ako nag-church, no? Mga kapatid, no, mas maging abundansya ka pa kung i-honor mo na ang Diyos ang provider sa lahat ng bagay sa pagpangilin mo sa araw ng pagpapahinga, sa araw ng Sabat, no? So, ang principle dito, yes, God has the right to do what He wishes to everything that He owns, no? Meron po siyang right doon kasi pagmamay-ari niya ang land. He owns the land and He wants it to rest every Sabbath year. So people must reverentially and rightfully honor that right. No? Since right niya yun, saklaw yun sa kanyang karapatan bilang Diyos, dapat in-honor yun ng mga Israelita. But God does not only own the land. Hindi lang po yung land ang pagmamay-ari ng Diyos, no? He also own His people, no? Kaya ang tawag niya sa kanyang bayan, His treasured possession. So tayo din po, hindi lang po yung land, no? Ang pagmamay-ari niya, maging ang tao din. He owns our very being. And He wants us also to rest once every week, no? So, kaya ng Diyos na gusto niya yung land niya ay magpahinga. Ganon din yung mga tao. Dinisenyo din niya yung mga tao na magpahinga din kayo once every 7 days, mga kapatid, no? And that is because that is for our own good, no? When we think that we know what is good for ourselves, God knows better, no? Mas alam ng Diyos kung ano yung mas ikabubuti sa sarili mo. Ano yung makakabuti sa sarili mo? Your rest. Find rest in Him sa araw ng kapahingahan, no? If makapagpapahinga ang land, babalik ang sustansya ng lupa, mas tatagal ang productivity ng land, and if may year ito ng pahinga, ang mga pulube, alam niyo ba mga kapatid, during sa 7th year, yung ika-7 year na hindi nila gagalawin yung mga prutas ng mga puno, ng mga pananim nila, alam mo ba, dinesign din yun ng Panginoon para yung mga pulubi sa Israel ay makakain ng mga ani. Kumbaga, yun yung joy ng mga mahihirap sa Israel, na inaantay nila yung 7th year kasi alam nila, it's the year for us na tayo ay makakain ng mga masasarap na mga bunga. Dinisenyo yun ng Panginoon para sa kanila, para mabuhay sila at makapag-ipon din yung mga mahihirap. No? He not only cares the rich, no? He cares everyone. At yan yung disenyo po ng Panginoon. The Sabbath was good for the land, and it is also good for you, no? Just as it is good for the land na gumaganda yung land, nagfo-flourish yung land habang nakakapagpahinga. So ganon din po tayo pag tayo nakakapagpahinga. So don't you ever think, no, na I can live the whole 7 days without resting, no? Ang rest ay mahalaga po ito sa bawat isa, ang pagpahinga sa Diyos, no? So it gives you strength and sustenance spiritually to sustain and preserve you for the coming week of labor. So may paparating na mga araw, right?
So yung Sabat na blessing ng Panginoon sa iyo, yan po yung sustain sa inyo sa darating na mga panahon, darating na mga araw. Pero pag di ka nakapagpahinga, no, mapapansin mo na pag di ako nakapunta sa church, bakit tamlay na tamlay ako sa mga darating na mga araw, di ba? Mapapansin mo yun, may experience mo yun na parang may kulang sa iyo pag di ka nakapagpunta sa iglesia once every week, no? Kasi hindi kasi yan yung original na disenyo ng Diyos para sa iyo, no? So dapat tayo ay pupunta ng church kasi yun yung nakikita niyang mas ikabubuti natin, no? So it is good for you sapagkat ang tunay na Sabat ay anino ng tunay na pahinga natin kay Kristo, no? Sa Sabat, nandito ang presensya ni Kristo, mga kapatid, yung special presence niya, His Spirit is with us in the Lord's Day. At that gives us rest, no? Kasi He will be with us, right? Even until the end of the age. At ang Sabbath year na pinapangilin ng mga Israelita sa gisag ng kanilang pagtitiwala kay Yahweh, na siyang magpapakain sa kanila at siyang bubuhay sa kanila. No? So the moment ang Israelites did not observe that Sabbath, then they are removing Yahweh na siyang source ng kanilang sustenance at kanilang buhay. So, kaya ang Sabbath, mga kapatid, even yung mga physical natin na buhay, yung pagpunta din natin dito, kinomemorate natin siya dalawa, no? Ang kanyang pagiging creator, di ba? Who sustains us, who provides us everything that we need, kaya pumupunta tayo sa Sabbath. At pangalawa, ang kanyang pagiging redeemer or tagapagligtas. At kinikilala din natin siya na ang buhay natin, kaluluwa, ay iniligtas ng Diyos. So, yun yung pagkilala sa Kanya. In the same way, never think that the Sabbath day will result to your loss. Huwag mong iisipin na, Sunday na naman. Parang kinukunan ako ng Diyos ng kaligayahan dito. Kailangan ko na magsimba, imbis may gagawin ako, no? So, ang Sabbath day po, it is not a day taken from you. It is a day given for you. Regalo po yung Sabbath ng Diyos, mga kapatid. No? Hindi yan something na kinuha sa'yo. Araw yun na ibinigay, ipinagkaloob, iniregalo sa'yo ng Diyos. Kaya tanggapin mo yung araw na yon, i-observe mo yung araw na yon na may pagpasalamat sa Diyos. Okay? So, tandaan po natin yan. So, nakita natin yung Israel, di ba? No, ngayon, nandun sila sa exile, no? Ipinatapon sila doon sa Babylonia kasi hindi sila Sabbath keeper. At idolatrous din sila, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, mga kapatid, since 70 years yung duration, di ba? Ng kanilang pagkabihag doon sa Babylonia, faithful din si Lord sa kanyang promise. No? Sa Jeremiah 29:10, tingnan natin sa Jeremiah 29:10, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, so di ba 70 years, right? Kita nyo, ang Bible, coherent talaga siya, no? Connected talaga yung Bible, mga kapatid, kung babasahin mo. Kasi Diyos ang nagsulat nito. Kaya walang kontra-kontra sa Biblia, no? Sinabi ni Jeremias, pagkatapos maganap ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Now, alam nyo ba, mga kapatid, kung may tunay man na riches ang Israel, ang tunay nilang yaman, hindi po yung mga diamante, hindi yung mga gold, hindi yung pilak na ginto or whatnot, hindi po ganun, mga kapatid, no? Ang tunay nilang yaman,
yung kanilang sariling lupain. Yung kanilang sariling land. Yung ancestral land nila, yun yung pinakamahalaga sa kanila. Magkaroon man sila ng yaman, pero kung wala sila sa sarili nilang land, hindi yung tunay na prosperity para sa mga Israelita. Ang tunay na yaman ng Israelita ay yung sarili po nila na land, no? For 70 years. Sino ang hindi magtatanda dito, mga kapatid, no? Hindi pa ba sapat ito na disiplina para matuto ang mga Israel na hindi na natin i-violate yung Sabat ng Panginoon at hindi na tayo magsamba ng mga Diyos-Diyosan. So dapat lang, no, na pag pinabalik na sila sa Panginoon, after that experience na nangyari sa kanila, hindi na nila gagawin yung pag-break sa Sabat. So, tingnan natin mga kapatid, no? Sabi sa Ezekiel 37:21 verse 24, propesya nito, si Ezekiel mga kapatid, ang maganda dito, nung nabihag po ang Israelites doon sa Babylonia, siya po yung propeta na kasama doon. Okay? Si Jeremias, nung hindi pa nabihag ang Israel, nagpropesya na siya. Okay? Pero itong si Ezekiel, kasama talaga siya na nabihag doon sa Israel. No? Mabasa niyo yan sa chapter 1 pa lang ng Ezekiel. No? I was one with the exile daw na nandun sa river of Chibar na umiiyak doon. No? So, sabi ni Ezekiel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. So, napaka-sweet nito because even in time of exile, may prophet, may tagapagsalita ang Panginoon na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Ano sabi ni Ezekiel? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa mga bansa na kanilang pinaroroonan. At titipunin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. When a single Israelite heard from a prophet saying, ibabalik tayo sa Diyos sa sarili nating lupain, I believe that their hearts will leap with joy. Yun yung kaligayahan nila kasi nandun yung identity nila, nakatali yung identity nila sa sarili nilang land, mga kapatid, no? Gagawin ko silang isang bansa sa lupain, sa mga bundok ng Israel, at isang hari ang maghahari sa kanilang lahat. Hindi na sila magiging dalawang bansa. Kasi itong Israel, na-divide din to sa dalawang kingdom Southern and Northern Kingdom. Pero ng pangako ng Panginoon, hindi na daw sila maging dalawang bansa at hindi na mahahati sa dalawang kaharian. So, nangako ang Panginoon na not only madala sila doon, idadalhin sila ng Panginoon doon sa promised land, pero hindi na daw sila maging divided. At kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa ng verse na yon, sinasabi doon na ililigtas daw nila ang Israel, ng Diyos pala, ang Israel sa kanyang karumihan. So, magkaroon ng cleansing daw ang Israel, sabi dito mga kapatid, no? So, now, paano ito ginawa ng Diyos mga kapatid, no? Paano niya ililigtas ngayon ang Israel na nandun sa Babylonia? Ang Babylonia, sa pagkakaalam natin, napakalakas niya na kaharian. Nung inaral ko ito separately mga kapatid, no? Itong history of the kings of the ancient Near East, sa aking judgment, parang imposible talaga na matalo ang Babylonia, no? Pagtingin ko lang sa kanilang mga fortified na mga walls, para sabi ko ang liliit ng Medo-Persia at ang mga iba't ibang ang Medes at iba't ibang mga lugar dito, walang kayang tumalo dito. Tanging biyaya lang ang Panginoon ang pwedeng tumalo sa kaharian na ito. For longest year, no? Lahat ng mga kaharian, mga kapatid, subject yan sa Babylonia, no? Pero ang Diyos, mas makapangyarihan, no? Ang ginawa ng Diyos, ginamit niya ang kaharian ng Medo-Persia. Combination ng Medes at ang Persia. Nandito si King Cyrus.
Hindi ito Kristiyano, hindi rin ito Hudyo, no? Pero ito yung ginamit, no, ng Diyos para makalaya ang Israel sa kamay ng Babylonia. Sa mga iglesia ni Kristo, ito'y si Manalong, no? Ang ibong mandaragit, no? Pero hindi po yan, no? Sa text po sa Bible, hindi po yan si Manalo, no? Yung nasa Far East. Hindi po. Southeast po ang Pilipinas, hindi Far East, no? Yan po ay si King Cyrus. At sinabi niya dito, na nagsasabi tungkol kay Cyrus, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan, na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. Now, important to note here, nung isinulat at pinangalanan ito ni Isaiah, itong pangalang Cyrus, hindi pa po pinanganak si Cyrus nung time na ito. At ang ma-confirm nyo dyan sa history, basahin nyo yung sulat ni Josephus, The Antiquities of the Jews, mga kapatid. Nilinaw ito na hindi pa pinanganak si Cyrus, pero ganito ka-sovereign ng Panginoon, ha? Hindi pa pinanganak yung taong yan, pero alam niya na may darating na Cyrus, na hari, na siyang gaganap dito at magliligtas sa Israel. Nung si Cyrus, mga kapatid, pinanganak at naging hari siya, nabasa niya yung sulat ni Isaiah. This is true. Nasa ano talaga ito, Antiquities of the Jews na libro ni Josephus, no? Nung nakita niya na siya ang inutusan ng Panginoon, di pa ako pinanganak, pero ako nang dinisign niyo ng Panginoon para iligtas ang Israel. So this person, this guy, this king, when he became a king, he made it his aim na talunin ang Babylonia at palayain ang Israel. So, mga kapatid, no, sinabi yan sa, malinaw yan na sinabi dito sa, for example, God gave them a savior. Di ba? Si Cyrus, parang ginawang savior ng Panginoon para iligtas sa bondage itong Israel. So, sa Isaiah 45:13, anong sabi dito about kay Cyrus? Aking ibinangon siya sa katwiran at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking lungsod at kanyang palalayain ang mga binihag. Maganda ang history dito ni John MacArthur kung paano pinasok ito. Nabasa ko ito sa history, mga kapatid, no? Kung paano pinasok sa ilalim, no? Ang Babylonia sa grupo ni Cyrus, at nandun ito nakatala sa history, mga kapatid. So napakaganda, no? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, so ganito, ito na yung fulfillment, no? Nangyari po ito na naligtas talaga, natalo talaga ni Cyrus itong Babylonia, at ang nangyari dito sa Ezra 1:2-3, ito ang sabi ni Cyrus. Ganito ang sabi ni Cyrus na hari ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Judah. So di ba yung kingdom ni Solomon, sinunog ng mga Babylonia at mga Chaldea, right? Dahil God punishes them because of their idolatry. Yung first temple, wala na. Nangako ang Diyos na i-rebuild niya yung temple na yun para mag-worship ulit yung mga Israelite. So not only God gave them a savior, temporary savior, God gave them the privilege to have their temple rebuilt. So anong ginawa dito? Sabi niya dito, sa bahay ng Jerusalem na nasa Judah, sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan. So, papauwi na itong mga binihag, no, sa Babylonia. Umalis na doon sa Babylon. They're going home na. Sabi niya, sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakan niya ang kanyang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Judah at muling itayo
ang bahay ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos ng Jerusalem. So, crucial ito mga kapatid, no? Na whatever God planned before, history did it. It materialized in history. Nangyari talaga siya sa kasaysayan. Na ibalik talaga itong mga Israel. At in Ezra chapter 3 hanggang sa 9, makita natin na naitayo talaga itong temple ng Diyos. So meron na silang house of God na makasamba na ulit sila, makapagsabat na ulit sila. Kay long time sila sa Babylon, hindi nagsabat, no? Finally, makapagsamba na sila sa Panginoon. At di ba, ang Reformed Baptist, meron tayong covenanting, no? Ibang mga denomination, walang ganun, no? Actually, nasa Nehemiah 10 yan, no? Nag-covenanting sila mga kapatid, no? Gumawa sila ng sumpa. They made their, they sealed their covenant. At isa sa mga covenant nila, ito yung kanilang isinumpa na gagawin nila sa Panginoon. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat upang ipagbili, commercial, no? Kami ay hindi bibili sa kanila sa Sabat. O sa isang banal na araw, aming hahayaan ang mga anihin sa ikapitong taon. Di ba? Yung 7th year, the Sabbath year, no? They're going to keep it na daw, no? Aming hahayaan ang mga anihin sa ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. So this time, probably, praise the Lord, no? Naka-learn na sila sa lesson nila after 70 years of discipline. So in principle, mga kapatid, huwag din po nating antayin na madisiplina tayo ng Diyos before tayo tutugon sa kanyang utos. Gawin na po natin, no, yung kanyang pag-uutos. Huwag na nating, let us not learn things the hard way, no? Kagaya ng mga Israelite. Pero mga kapatid, ito yung question. Wala na ba talagang Sabbath breaking na ginawa, no? Nung nakabalik na sila sa kanilang land? For a while, they obeyed the Sabbath, no? Pero ang nangyari dito sa Nehemiah 13:15, no? Na-observe bigla ni Nehemiah. Sabi niya dito, ng mga araw na iyon ay nakakita ako sa Juda na mga lalaking nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat. At nagdadala ng mga uhay at isinasakay sa mga asno, gayon din ng alak, mga ubas, mga igos at lahat ng uri ng pasan na kinilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. Nako, binalaan ko sila ng panahong yon laban sa pagtitinda ng pagkain. So yung commercial na work na pinagbabawal ng Diyos sa panahon ng Sabat, para mag-concentrate ang bayan ng Israel sa araw ng pagsamba, inulit nila, mga kapatid. Kaya sabi sa 16, gayon din ang mga lalaki mula sa Tyre, na naninirahan sa lungsod ay, sabi niya dito sa lungsod, ay nagpasok ng isda at ng mga lahat ng uri ng kalakal. Bili sa araw ng Sabat sa mga mamamayan ng Juda at ng Jerusalem. Kaya't nakipagtalo ako, itong si Governor Nehemiah, no? Sabi niya, nakipagtalo ako sa mga maharlika sa Juda. So, the rich people and the rulers of Judah. At sinabi ko sa kanila, ano itong masamang bagay na inyong ginagawa, na inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Pero ito yung pinakamaganda, mga kapatid, na sinabi niya dito sa next verse. Hindi ba ganito ang ginawa ng inyong mga ninuno at hindi ba dinala ng ating Diyos ang lahat ng kasamaang ito sa atin at sa lungsod na ito? Gayon may nagdadala kayo ng higit pang puot sa Israel sa pamamagitan ng paglalapastangan ng Sabat. Parang sinasabi ni Nehemiah, nakalimutan niyo ba na nandun tayo sa Babylon,
dumating yung grabing calamity sa Juda at sa Israel dahil sa kanilang pagsuway sa Sabat at sa pagsamba nila ng mga Diyos-Diyosan. He was reminding them what were the sins of the forefathers. And they're going to repeat it again, mga kapatid, no? So napansin nyo, sa Old Covenant, mga kapatid, it gives us a precept, nagbibigay siya sa atin ng alituntunin yung mga codes o mga utos, pero wala itong kapangyarihan, itong covenant na ito, na baguhin ang puso ng mga mamamayan sa Israel. Kasi ang issue dito, mga kapatid, hindi yung galing sila sa Babylonia, pinabalik sila. Hindi, ang issue dito ang puso ng mga Israelita na hindi tama sa harap ng Diyos, no? So for a while, natuto sila sa kasalanan, balik ulit sa kasalanan, no? Ang ginawa, mga kapatid, no, ng mga taga-Israelita, the return of their land and the rebuilding of their temple, binigay na ng Diyos. Iniligtas na sila ng Diyos, binigyan na sila ng bagong templo, binigyan na sila ng society doon sa Book of Israel na pwede na silang makasamba, binigyan na sila ng chance na mag-recovenant sila, no, sa Diyos. Pero anong ginawa? Wala, no? It did not keep their, it did not guarantee that they are going to keep the law of the Lord. Kaya alam niyo ba anong sabi dito ni Ezekiel 36:26? May nag-iisang solusyon para ang bayan ng Diyos ay magiging law keepers at Sabbath keeper. Ito po yung sagot, no? In Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Regeneration, no? At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman, no? That totally depraved heart, tatanggalin ng Diyos at aking bibigyan kayo ng pusong laman. And the next verses dito, and I will cause you to walk in my statutes and judgment. Kasi ang kailangan pala ng Israel, ang pagbabago ng kanilang puso na tanging kayang ibigay ng bagong tipan, ng new covenant, mga kapatid, na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo na nandito ngayon sa New Covenant, no, sumasamba tayo ng mga regenerated heart, no? Yung puso po natin ay hindi nakatulad ng puso ng mga Israelita na sumasamba lang sa Sabat kasi kino-comply nila ang Sabat. Kundi nakikita nila na burden yung Sabat, no? Kabigatan yung Sabat, hindi delight. Pero sa mga mananampalataya, ang araw ng pagsamba is a day of feasting. Para itong piyesta na ikinatutuwa natin, kinagagalak natin na Lord, salamat, at may tunay na kapahingahan. Kasi ito yung joy natin. Kasi dito sa araw ng Sabat, ito yung araw na pag-alala natin sa redemption na ginawa ni Kristo at ang new creation na kanyang itatatag sa kanyang pagbalik, mga kapatid. The new heaven and new earth. The Israel remembers the old creation. We look forward for the new creation. They look backward to their redemption from Egypt. We Christians look backward to the redemption of Christ from the cross. So ganun siya ka-beautiful. At sa time natin ngayon, ipinapadala na ng Diyos ang kanyang Espiritu na mag-cause sa atin na magkaroon ng delight, magbigay sa atin ng tamang disposisyon sa puso para yung puso natin sa panahon ng Sabat ay may kagalakan at hindi kabigatan. No?